Huwag ka nang makialam sa nanay ko kahit kailan. Kung papahirapan mo pa si mama, may gagawin ako na hindi mo magugustuhan. Ang salitang iyon, na may malamin na tono, ay sinabayan ng pagbagsa ni Danilo ng isang envelope sa ibabaw ng lamesa kung saan nakahain ang mainit pa naming hapunan. Sa loob nito ay ang mga papeles para sa annulment. Nakasulat na sa mapa lang ang maayos na pirma ni Danilo, ang asawa ko. Ibinaba ko ang hawak kong tinidor at tumingala sa mukha. Ng asawa ko na nakahalukip-kip at nakatingin sa akin ng may pahamak. 20 taon kaming kasal. Ama na, para sa pamilyang ito. At higit sa lahat, para sa mapanghusga niyang ina. Ibinigay ko ang lahat ng oras at ipon ko. Pero ang lumabas sa bibig ng asawa ko ay isang hindi inaasahan at malupit na deklarasyon. Umiiyak si mama. Sabi niya, tuwing pumupunta ka sa facility, sinasabihan mo siyang masasakit na salita bago ka umalis. Pagod na nga ako sa trabaho tapos gumagawa ka pang ganyang kabulastugan sa likod ko. Hindi ako makapaniwala. Nanginginig sa galit si Danilo habang tinititigan ako na parang basura. Ang biyenan kong si Doña Elena ay kasalukuyang nakatira sa isa sa pinakamamahaling assisted living facility sa Tagaytay. May sariling caregiver at kompletong serbisyo. Ang facility na iyon ay nangangailangan ng milyones na down payment at ang buwan ng bayad ay mahigit 520,000. Hindi ito kayang bayaran ng sweldo ni Danilo bilang isang karaniwang empleyado sa korporasyon. Ang tulad mong linta ay hindi na dapat manatili sa pamamahay na ito. Simpleng may bahay ka lang pero kung umasta ka akala mo kung sino ka ni hindi mo nga mapagsilbihan ng maayos si mama, kaya huwag ka na lang magpakita. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng pangangailangan ni mama. Hindi na kailangan ang kakarampot mong tulong. Sunod-sunod na panginsulto ang lumabas sa bibig ni Danilo. Tahimik ko lang siyang tinitigan. Ni hindi ko magawang magalit. Bago pa man dumating ang galit o lungkot, isang kakaibang lamig at pagkaunawa ang bumalot sa puso ko. Akala ko nun, para maprotektahan ang pamilya, kailangang tiisin ang mga hindi makawirang bagay. Pero ang pananahimik at pagtitiis kong iyon ay nagresulta lang sa paglaki nga ulo nila at pagbabangang tingin ko sa sarili ko. Ang kabutihang hindi sinasabi ay minsan nagiging lason na nagbibigay ngang maling akala sa iba. Hindi na kailangan ang tulong ko. Ikaw na ang bahala sa lahat. Sigurado ka ba diyan? Tanong ko nang walang emosyon. At tumawa lang ng mapakla si Danilo. Malamang. Akala mo ba tulong na yung pagdadala mong prutas na nakakahalaga lang ilang daan? Ang bayad sa facility ay automatikong kinakaltas sa bank account ko. Dahil sa akin kaya namumuhay ang marangya si mama. Wala kang silbi sa bahay na ito. Nang marinig ko ang sinabi ni Danilo, naramdaman kong nagtukma ang lahat. Nagsisinungaling si Doña Elena kay Danilo. Hindi lang basta kasinungalingan, kundi matinding panloloko. Ang totoo. Sa 120,000 na buwanang bayad sa facility. 20,000 lang ang nanggagaling sa account ni Danilo halagang pang-allowance lang niya. Ang natitirang 5,000 ay lihim kong idinideposito bawat buwan galing sa dividend scam, kumpanyang iniwan ang yumaong ama ko at sa sarili kong ipon noong dalaga pa ako. Ginawa ko iyon para hindi masaktan ang pride ng biyenan ko, pero ginamit niya pala iyon para ipagalat na galing sa anak niya ang lahat ng pera. Dagdag pa rito, ang mapagbisita ko para makipag-usap sa staff tungkol sa care plan niya ay pinalabas niyang pambubuli ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, hindi na ako makikialam kay Doña Elena. Lahat ng tungkol sa kanya simula ngayon ay responsibilidad mo na. Nang tumango ako bilang pagsang-ayon. Parang nabigla si Danilo. Pero agad ding ngumisi na parang nanalo. Siguro inaasahan niyang iyak ako at magmamakaawa. Dapat nun mo pa ginawa yan. Simula bukas, huwag ka nang lalapit sa facility. Kapag nalaman kong pinasama mo na naman ang loop ni mama, ipapasa ko agad tong annulment paper sa korte. Pagkasabi nun, iniwan ni Danilo ang lumami na hapunan at pumasok sa kwarto. Naiwan ako, tahimik kong kinuha ang papeles sa lamesa. Walang kahit katiting na lungkot.
Ang nararamdaman ko lang ay ang gaan na loop na parang nabunutan akong tinik pagkatapos ng mahabang panahon. Ang pagmamahal na nakukuha sa pagsasakripisyo ay hindi naman talaga totoo. Sa bahay na ito, ang taong manhid sa sakit ng iba ay hindi matututo hanggat hindi nila nararanasan ang parehong sakit. Kinabukasan, pagkaalis ni Danilo papasok sa trabaho, kumilos agad ako. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang administration office ng facility kung saan nakatira ang biyenang ko. Magandang umaga po. Ako po si Ligaya, ang manugang ni Doña Elena. Tungkol po dun sa special support fee na 100,000 na buwang-buwang kong idinedeposito mula sa personal kong account, gusto ko pong ipaalam na ititigil ko na ito simula ngayong buwan. Pakilipat na lang po siya sa basic plan na covered ng 30,000 rupiah na nanggagaling sa account ng asawa ko. Nataranta ang kausap ko sa kabilang linya. Kapag nawala ang special support fee, mawawala ang pribadong kwarto, ang personal na physical therapist, ang espesyal na pagkain, at ang mga pang-araw-araw na serbisyo na nakasanayan ng biyenan ko. Pasensya na po sa biglaang pagbabago. Iginiit po kasi nga asawa ko na siya na ang bahalang sumuporta sa ina niya gamit ang sarili niyang kakayahan. At narealis ko na hindi dapat nakikialam ang ibang tao na tulad ko. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Lahat pong future billing at concerns. Pakidirekta na lang po kay Danilo. Pagkababa kong telepono, tumingin ako sa bintana. Maaliwalas ang langit. Naramdaman kong nawala ang bigat sa dibdib ko. Lumipas ang ilang araw. Patuloy akong trinato ni Danilo na parang hangin. At gayang sinabi niya, hindi ko binanggit ang tungkol sa biyenan ko at nagpatuloy lang sa pag-aasikasong sarili kong buhay. Lalong yumabang ang asta ni Danilo at mas tumindi ang mapanghama niyang tingin sa akin. Isang lalaking puno ng kayabangan dahil akala niya ay napunta sa marangyang facility ang nanay niya gamit ang sarili niyang pera at kontrolado niya ang asawa niya nakakatawa. Pero ang mapayapang mga araw ay biglang nagwakas noong Biyernes ng madaling araw. Mag-alauna na nang tumuno ng malakas ang telepono sa bahay. Karaniwan, ako ang sumasagot, pero nanatili akong nakapikit sa kama. Narinig ko ang padabog na lumabas si Danilo sa kwarto at sinagot ang telepono habang nagrereklamo. Sino ba tong ganitong oras? Hello? Sa facility ni Mama? Anong problema? Narinig ko ang inaanto niyang boses mula sa hallway. Hinintay ko sa ilalim ng kumo ang pagbabago ng tono niya. Ano? Ililipat ng kwarto. Hindi bayad? Teka. Anong pinagsasabi niyo? Automatikong kinakaltas. Ang bayad buwan-buwan Ano? Kulang ng FT ribu-ribu? At papaalisin siya? Teka lang, hindi ko maintindihan. Ang boses ni Danilo na sumisigaw sa telepono ay pumiyo sa sobrang gulat. Wala na ang mayabang na tindi niya kanina. Narinig ko ang pagbagsak ng telepono at ang mabibigat na pahinga ni Danilo na bumasa sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan akong dumilat sa dilim. Ayan na, Danilo. Gayang gusto mo, nagsimula na ang panahon na ikaw lang ang magtataguyod kay Doña Elena. Papalapit ang mayabag sa hallway, at padabog na bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nakatayo doon ang asawa ko, namumutla na parang nakakita ng multo. Walang dugo sa mukha. Anong sinabi mo sa facility? Bakit nilipat si Mama sa ward? Anong ibig sabihin ng hindi bayad ang 100,000? Nanginginih na nakahawak si Danilo sa doorknob habang nakaturo sa akin na parang bali. Pinagpapawisan siya nga malamig at hinahabol ang hininga. Nasaan na ang mayabang niyang asta nung nakaraang araw? Ang mataong na mamagaling, kapag nawala ang inaapakan nila, kitang-kita kung gaano sila kahina. Umupo ako sa kama at tinitigan siya sa dilim. Gaya ng sinabi ng taga-facility sa telepono. Ang kinakaltas sa account mo buwan-buwan ay ang basic fee lang na Altiga 2,000. Ang natitirang 5,000 ay itinigil ko na ang pagbabayad kaya nakulang. Sinungaling! Sigaw ni Danilo na umalingaw-ngaw sa kwarto. Ang sabi ni Mama, galing sa sweldo ko ang pambayad. Siguro ginalaw mo ang sistema ang facility para hindi ma-withdraw ang pera sa account ko. Magnanakaw ka, tigilan mo na to. Kahit mali ang paratang niya.
Hindi ko na magawang bumuntong hininga. Ayaw niyang alamin ang totoo. At pinipili niyang paniwalaan ang kasinungalingang pabor sa kanya. Ang katamaran niyang alamin ang totoo ang dahilan kung bakit siya nakakaganyan ngayon. Danilo, nasa 30,000 lang ang take-home pay mo kada buwan, di ba? Paano mo mababayaran ang buong tiyo na 120,000 na monthly fee sa facility, tapos may housing loan pa tayo at gastusin sa bahay? Kahit elementary student kayang mag-compute niyan. Saglit na natahimik si Danilo sa lohikal kong paliwanag. Pero agad namula ang mukha niya at sumagot. Siguro nagdadagdag si mama galing sa pensyon at ipon niya. Nasa amantantan 6,000 lang ang pensyon ni Doña Elena kada buwan. At ang ipon niya, di ba inubos mo na nung nakaraang taon pambayad sa kotse mo? Kaya halos wala na siyang natira. Nang marinig ang katotohanan, muling namutla si Danilo. Para maprotektahan ang mataas na pride at imahe ng nanay mo, lihim kong pinupunan ang 500,000 bawat buwan galing sa pamana ng tatay ko at sa iPhone ko nung dalaga pa ako. Pero tinawag mo akong linta at sinabing hindi mo kailangan ang tulong ko. Kaya tinupat ko lang ang gusto mo at itinigil ko na ang pagbibigayng tulong. Di ba ipinagmalaki mo na ikaw na ang bahala sa lahat? Hindi totoo yan. Impossible. Hindi magsisinungaling sa akin si mama. Natatarantang kinuha ni Danilo ang cellphone niya at tinawagan ang biyenan ko kahit madaling araw na. Isang ring lang, sumagot agad. Naka-loudspeaker ang telepono at narinig ang matinis na boses ng biyenan ko. Danilo! Anong nangyayari? Bigla na lang akong pinaempake sa gitnang gabi at siniksik sa mabaho at masikip na ward na may 4 na kama. Yung katabi kong pasyente ungol ng ungol buong gabi, impyerno dito. Ibalik niyo agad ako sa maganda kong kwarto. Papakbayarin mo agad ang asawa mo. Walang kaabo-abo na lumabas sa bibig ng biyenan ko ang papakbayarin mo ang asawa mo. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang kamay ni Danilo na may hawak ng cellphone. Malupit ang katotohanan. Ang matibay na paniniwala niya sa kadakilaan nga ina niya ay nabili lang palangang prako ngayon niya lang nare-realize. Ma, totoo bang si Ligaya ang nakbabayat ng kulang? Di ba sabi mo galing sa pera ko ang pambayat? Pause at mahina ang boses ni Danilo. Narinig ko ang malakas na tuskang biyenan ko sa kabilang linya. Sa liit ng sweldo mo? Paano kita may papasok sa ganitong klaseng facility? Anong masama kung gamitin natin ang pera ng pamilya ng asawa mo? Saka na yan. Ibigay mo sa kanya ang telepono at sasermunan ko siya. Desperadong ibinaba ni Danilo ang telepono nang hindi umiimik. Ang perpektong mundo na pinaniwalaan niya ay dinurok ng sarili niyang ina. Pero ang pagiging makasarili ni Danilo ay humigit pa sa inaasahan ko. Pagkatapos yumuko at manahimik ngang ilang segundo, bigla siyang tumingala at galit na nagutos sa akin. Hoy! Tawagan mo agad ang facility at bayaran mo ang kulang. Nahihirapan si mama, hindi mo ba nakikita? Kahit pamana pang ang tatay mo yan o ano, conjugal property yan. Obligasyon mong gamitin yan para sa nanay ko. Dahil ayaw niyang aminin ang kahinaan niya, lalo siyang nagiging agresibo. Kung bibigay ako ngayon, babalik lang ako sa impernong buhay ko noon. Ang dating ako ay baka sumunod na lang para walang gulo. Pero kapat namatay na ang pagmamahal, hinding-hindi na ito babalik. Ayoko nga. Nang sabihin ko yon ng walang emosyon, namu ang galit sa mukha ni Danilo. Huwag mo akong lokohin. Kung ganon, ipapasak ko na bukas tong annulment papers. Palalayasin kita sa pamamahay na ito. Wala kang trabaho, hindi mo kayang mabuhay mag-isa. Huwag kang iyak at magmamakaawa sa akin kapag nagsisika ha. Pagkasabi nun, tumalikod siya para umalis sa kwarto, pero nagsalita ako sa likod niya. Sige, ipasa mo na. Pero bago John, may bisita akong darating bukas ng umaga na gustong-gusto kang makausap. Napatigil si Danilo. Bisita? Sa gitna ng ganitong gulo, sinong pupunta dito? Bumangon ako ng tuluyan sa kama at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang taong pinakaayaw mong makita. At ang taong nakakaalam ngang isa pa ninyong malaking kasinungalingan. Nang marinig niya iyon, lalong namutla si Danilo at muntik nang matumba sa panghihina. Sa labas ng bintana,
Umihip ang malamig na hangin ng madaling araw. Kinabukasan, mabigat ang hangin sa sala. Karaniwan lang ang sikat ng araw mula sa bintana, pero parang madilim ang paligid ni Danilo na nakaupo sa sofa. Hindi siya nakatulog. May dark circles sa ilalim ng mata niya, may tumutubong balbas, at nanginginig ang binti. Ang tawag mula sa facility kagabi tungkol sa hindi pagbabayad at eviction ang dumurok sa manipis niyang ego. Dahan-dahan akong umiinom ng saa habang nakatingin sa orasan sa dingding. Nang tumapat ang jarum sa alas 9 ng umaga, tumunog ang doorbell. Napalundag si Danilo sa gulat. Habang ako naman ay kalmadong tumayo para pumunta sa pinto. Hoy, sino yan? Ang aga-aga. May tinawag ka talaga. Hindi ko pinansin ang natatarantang boses ni Danilo at binuksan ko ang pinto. Nakatayo doon ang isang batang babae na may bitbit na mamahaling bag at perpekto ang makeup. Amoy na amoy ang matapang niyang pabango. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at umismit bago pumasok sa loop ng hindi nagpapaalam. Pagpasok sa sala, tuminis ang boss and gababay. Danilo, nandito na ako para sunduin ka. Ang luma naman bahay na to. Nakakasufokat. Alis na tayo dito. Roxanne? Bakit ka nandito? Gulat na gulat si Danilo at nanlaki ang mamata na parang nakakita ng multo. Bakit ka mo? Di ba ikaw ang tumawag? Sabi mo sa message kaninang umaga, tapusin na natin ang annulment ng asawa mo kaya pumunta ako dito. Naalala ako kaya madali ako. Nagtatakang kumapit si Roxanne sa braso ni Danilo. Tumingin sa akin si Danilo na parang hindi makapaniwala. Ako ang nag-message sa kanya gamit ang cellphone mo habang tulog ka. Birthday mo pa rin ang password mo, ni hindi mo man lang pinalitan kaya napakadaling buksan. Humarap sa akin si Roxanne at ngumisi ng mapang-asar. Ikaw pala ang asawa ni Danilo. Lagi ka niyang kinuwento sa akin. Wala ka daw silbi sa bahay, ni hindi marunong sa gawaing bahay, at linta lang sa sweldo ni Danilo, kawawa naman siya sa'yo. Ang tulad mong losyang ay hindi bagay sa isang executive na tulad ni Danilo pang insulto niya. Pero wala akong naramdamang galit. Sa halip, naawa ako sa kanila sa batang babae. Na nagmamagaling mag-insulto at sa asawa kong namumutla. At nanginginig sa takot sa likod niya. Ang kastilyong gawa sa kasinungalingan ay madaling gumuho sa isang katotohanan lang. Ngayon, sariling kasinungalingan ni Danilo ang duduro sa kanya. Hoy! Pirmahan mo na yang annulment papers sa lamesa. Executive candidate si Danilo sa malaking kumpanya. Wala siyang panahon sa mga tulad mong walang kwenta. Ibebenta na rin namin tong bahay para pambili ngang tsondo namin sa BGC. Diba Danilo? Malakit na tumingin si Roxanne kay Danilo habang nakakapit sa braso nito. Ang galing mo talaga Danilo. Ikaw lang ang nagbabayad sa mamahaling facility ng mama mo. Napaka-responsible mo. Ikaw naman, Mrs. Wala ka nangang pakinabang. Pabigat ka pa. Pilit na tinatakpan ni Danilo ang bibig ni Roxanne. Pero akalang babay ay nahihiya lang ito kaya lalo siyang natuwa. Alam ko na kung anong makasinungalingan ang sinabi ni Danilo sa kanya. Para magmukhang mayaman, pinalabas niyang kanya ang mapamanang iniwan ng tatay ko para makuha ang loop ng batang babae. Tahimik ko silang pinagmasdan. Bakit ba naghahangat ang tao ngang higit sa kaya nila? Habang lalong nagpapanggap, lalong lumalaki ang kapalit na kailangang bayaran? Danilo, anong problema? Namumutla ka yata? Pinagpapawisan ka pa? Naalalang tanong ni Roxanne nang mapansin ang itsura ni Danilo. Roxanne ang pangalan mo, di ba? Kalmado akong nagsalita. At tiningnan ako ni Roxanne nang masama. Akala mo executive si Danilo at siya ang bumili ng bahay na to. Pero pasensya na, mali lahat ng akala mo. Ha? Tigilan mo nga yung pagiging bitter mo. Si Danilo ang may-aring bahay na to. Siya mismo ang naksabi sa akin. Kaya huwag kang maksinunghaling. Umismit si Roxanne. Kinuha ko ang isang brown envelope mula sa drawer at inihagis sa lamesa. Nandiyan ang titulo ng lupa at bahay. Nakapangalan sa akin. Pamana yan ang tatay ko bago siya namatay. Personal kong pag-ari.
Walang karapatan si Danilo kahit katiting diyan. Ano? Nawala ang ngisi sa mukha ni Roxanne. Pati yung 60,000 na buwan ng bayad sa facility ngang nanay niya. 60,000 lang ang binabayaran ni Danilo. Ang lahat ng kulang ay galing sa ipon ko. Pero tinigil ko na ang pagbabayad kahapon kaya pinalayas na ang nanay niya sa pribadong kwarto at nilipat sa ward kaninang umaga. Hindi totoo yan. Danilo, sabihin mong hindi totoo. Sabi mo kumikita ka ng milyon-milyon at executive ka. Sabi mo marami kang ipon. Niyugyo ni Roxanne si Danilo. Walang masabi si Danilo. Nakatungo lang at iling-iling. Hindi lang yan ang tinatago niya sayo. Malamig kong sabi. At gulat na tumingin sa akin si Roxanne. Sumigaw si Danilo ng tama na. At akmang pipigilan ako. Pero tinabi ko ang kamay niya. May inilabas akong isa pang set ng dokumento sa harap ni Roxanne. Executive ba ka mo? May dala siyang napakalaking problema ngayon. Matatanggap mo pa ba siya pagkatapos mong makita to? Nang makita ni Roxanne ang mapapel, napasigaw siya at nabitawan ang mamahaling bag niya. Napaluhot si Danilo sa kawalan ng pag-asa. Sa paanan ko, rini na rini ang pagguho ng lahat. Iba 6 milyong utang. Ano to? Bakit ang dami mong utang sa mga loan shark? Sigaw ni Roxanne sa tahimik na sala. Nakalugmok sa sahig si Danilo. Nanginginig at namumutla. Ang hawa ni Roxanne ay mga dokumento ngang patong-patong na utang ni Danilo sa iba't ibang loan shark at 5,6. Nakita ko yon sa nakakandadong drawer sa opisina niya habang naglilinis. Ako nga papeles. Danilo, anong ibig sabihin nito? Sabi mo milyonaryo ka at maraming ipon. Sabi mo bibili tayo ng tsondo sa BGC. Niyujog ni Roxanne si Danilo. Roxanne, huminahon ka. Investment to. Nalugi lang ako sandali sa crypto at stocks pero mababawi ko rin agad. Sa kakapa na benta tong bahay ni Ligaya, mababayaran ko agad yung maliliit na utang na yan. Huwag mo akong gawing tanga. Tinabi ni Roxanne ang kamay ni Danilo na parang nandidiri. Sabi nga sawa mo kanina. Sa kanya nakapangalan ang bahay na, to. Wala kang karapatang ibenta to. Isa ka lang palang mahirap na bawon sa utang. Ang panghahama na kanina ay para sa akin. Ngayon ay nakatuon na kay Danilo. Ang relasyon nilang binuo sa kasinungalingan ay gumuho sa loob ng 5 minuto nang makita ang madokumento ng utang. Teka lang, Roxanne. Huwag mo akong iwan. Ikaw na lang ang meron ako. Nakmakaawa si Danilo kay Roxanne, pero tinadyakan lang siya nito. Huwag mo akong hawakan. Pumatol lang ako sa'yo kasi akala ko executive ka. Manloloko ka pala. Huwag mo akong idamay diyan. Wala akong babayarang danyo sa'yo. Mabilis na pinulot ni Roxanne ang bag niya at tumakbo palabas ng bahay nang hindi lumilingon. Ang malakas na paksara ng pinto ang tumapos sa pag-asa ni Danilo. Tahimik ko lang pinanot ang lahat habang umiinom ng tsaa. Hindi ko na kailangang magalit. Sila mismo ang sumisira sa sarili nila. Sa tahimik na sala, dahan-dahang tumingala si Danilo habang nakaluhod pa rin. Wala na ang mayabang na tingin niya noong nakaraang gabi. Ligaya, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Gumapang si Danilo palapit sa akin at nagmakaawa. Nakamali ako. Nasilaw ako sa babaeng yon, hindi ko alam ang ginagawa ko. Salamat at binayaran mo ang facility ni Mama nun, kaya parang awa mo na. Gamitin mo ang ipon mo para bayaran ang mga utang ko. Kapag hindi, makukulong ako sa damingang utang. Ilang araw lang ang nakakaraan. Tinawag niya akong linta at pinalayas. Ngayon ay siya naman ang gustong maging linta sa akin. Talagang lumalabas ang tunay na kulay ng tao kapag gipit na. Kung ako yung dating Ligaya, baka tinulungan ko pa siya para sa pamilya kahit maghirap ako. Pero ang pagtulong sa taong hindi marunong umunawa ay hindi kabutihan kundi katangahan. Ibinaba ko ang tasang ng saa at tiningnan si Danilo. Sa tingin mo ba obligasyon kong tulungan ka? Tanong ko, et tumango-tango si Danilo. Mag-asawa tayo, di ba?
dapat nagtutulungan tayo. Mahal kita. Ligaya. Kaya magsimula ulit tayo. Yung annulment papers na binagsak mo sa lamesa, napirmahan ko na. Pinutol ko ang sinasabi ni Danilo at kumuhang isang papel mula sa mga dokumento. Lalo siyang namutla. Ngayong araw ko ipapasa to sa korte. Kaya simula ngayon. Wala na tayong ugnayan. Wala akong dahilan para bayaran ang utang ng ibang tao. Bayaran mo ang sarili mong utang na ginamit mo sa pagyayabang. At ikaw na rin ang bahala sa nanay mo. Teka lang. Biro lang yung annulment. Sinusubukan lang kita. Ang mga palusot ni Danilo ay naputol nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nanginginig niyang kinuha ito at tiningnan ang screen. Nanlaki ang mga mata niya at napasinghap. Bakit? Bakit tumatawag ang HR manager? Nag-alangan siyang sagutin. Siguro may nagawa siyang kalokohan sa kumpanya o baka tinatawagan ng loan shark ang opisina niya. Kahit ano pa man. Matatanggal na ang maskara niyang executive sa harap ng ibang tao. Sagutin mo na. Importante dyan. Galing sa trabaho mo, diba? Malamig kong sabi at dahan-dahang inilagay ni Danilo ang cellphone sa tenga niya. Hello po? Sir? Ang aga niyo pong napatawag, anong problema? Pilit niyang pinapasigla ang boses niya pero halatang nanginginig ito. Nakahawak ako sa braso ko habang pinapanood siya. Danilo, huwag ka ng maang-maangan. Kaninang umaga pa may tumatawag sa opisina na naniningil ngang utang mo. Anong ibig sabihin nito? Isang malaking iskandalo sa kumpanya natin na may empleyadong hinahabol ngang loan shark. Rinig na rinig sa tahimik na sala ang galit na boses mula sa loudspeaker ng cellphone. Namutla lalo si Danilo. At may report galing sa accounting na may ginawa kang irregularidad sa expenses mo noong nakaraan. Gumawa kang pekang reimbursement para makakuha ng pera ng kumpanya, di ba? Hindi po totoo yan. May nakakamali lang po, hindi ko magagawa yon. Magpaliwanag ka sa disciplinary committee. Sa ngayon, suspended ka muna. Huwag kang papasok sa opisina. Hantain mo ang desisyon namin. Isang malamig na tuno ng pagbaba ng telpono ang narinig at nabitawan ni Danilo ang cellphone niya. Gumulong ito sa sahig na parang lapida ng career niya. Ilang araw lang ang nakakaraan, nayayabang siya na executive siya at tinawag akong linta. Ngayon, ang hitsura niya matapos matanggal ang maskara ay nakakaawa at nakakatawa. Ang posisyon at karangalan na binuo sa kasinungalingan ay madaling gumuho kapag nakaroon ng lamat. Ito ang kabayaran sa paggamit ng pera ng iba para magmukhang matagumpay habang nakatapak sa putikan. Ikaw to no. Ikaw ang nagsumbong sa kumpanya. Para sirain ako. Nanlilisik ang mga matang tumingin sa akin si Danilo at sumiga. Hindi niya matanggap ang sarili niyang pagkakamali at sinisisi ang ibang tao. Talagang lumalabas ang tunay na ugali ng tao kapag gipit na. Bumuntong hininga ako at tiningnan siya ng malamig. Bakit ko naman gagawin yon? Karaniwang gawain ng loan shark na tawagan ang opisina kapag hindi nakakabayad ang may utang. At yung sa expenses, ikaw ang gumawa non para sa luho mo. Walang ibang sumira sayo kundi sarili mo. Napatahimik si Danilo sa sinabi ko at umungol sa sakit ng katotohanan. Wala na siyang may papangatuwiran. Wala na siyang perang panyabang. At wala na rin ang batang kabit na kakapitan. Siya mismo ang sumira sa pamilyang binuo ko sa loob ng maraming taon dahil sa kayabangan niya. Tama na ang pagtakas sa katotohanan. Dalhin mo tong annulment papers at umalis ka na. Nakahanda na rin ang demanda ko kay Roxanne para sa danyos. At ang kasulatan na wala akong kinalaman sa mga utang mo. Inilapit ko sa kanya ang annulment papers sa lamesa. Huwag mo akong lokohin. Hindi ako makikipagiwalay. Obligasyon mong suportahan ako. Kapag nakulong ako sa utang, paano na si mama? Huwag kang mag-utos. Akala ko balinta lang ako? Tumayo si Danilo. Kinuha ang annulment papers at pinunit ito. Walang kwentang tunong ng napupunit na papel.
Ang lalaking nagpapakita lang lakas sa pamamagitan ng pagpunit ng papel ay talagang mahina. Hindi ako kumibo at binuksan ko ang drawer sa sala. Naglabas ako ng 5 kopya ng parehong annulment papers at inilatag sa lamesa. Kung gusto mong magpunit, sige lang. Marami pa akong kopya. Pero habang nakwawala ka diyan at tumatakas sa katotohanan, lumalaki ang interes ng nga utang mo. Sa malamig kong salita, binitawan ni Danilo ang pangalawang papel na pupunitin sana niya at napahawa sa ulo sa sobrang desperasyon. Sa sandaling iyon, tumuno naman ang cellphone ko. Galing sa facilityng biyenan ko ang tawag. Dahan-dahan kong sinagot ito. Hello. Si Ligaya to. Kalmado kong sagot, pero narinig ko ang tensyonadong boses NG Administrator NG Facility. Mrs.? Naku po, may problema. Pwede po ba kayong pumunta agad dito? Nakwala po si Doña Elena dahil sa paglipat sa ward. Nanula po siyang kasama niya sa kwarto at nabalian gambuto yung matanda. Rinig ko sa background ang nga nababasak na gamit at ang histrikal na sigaw ng biyenan ko. Galit na galit po ang pamilya ng biktima. At kararating lang po ang pulis at ambulansya. Mukhang malaking danyos po ang hihingin nila. Saglit akong pumikit at tiningnan ang asawa kong nakalugmok sa sahig. Ito na ang simula ng kalbaryo ng lalaking nagyabang na siya na ang bahala sa nanay niya. Sir, pakikausap na lang po ang asawa ko tungkol diyan. Ipapasa ko po ang telepono sa kanya. Hindi na po ako parteng pamilyang yan. Ibinigay ko ang telepono sa tenga ni Danilo na nakalugmok pa rin. Kitang-kita ko ang pagkawalang ng kulay sa mukha niya. Hindi na boses ng takot na staff ang naririnig sa kabilang linya. Sa halip, isang malamig at seryosong boses ng lalaki ang narinig. Kayo ba ang anak ng nanakit? Ako si Ati. Ramos, anak ng biktima at isang abogado. Kakatapos ko lang ma-file ang police report at tinanggap na ito. Umalingaw-ngaw ang malamig na boses sa speaker ng cellphone sa tahimik na sala. Napasinghap si Danilo at umungol. Dahil sa pananakit ni gananay niyo, nabali ang palakang ni gananay ko. Alam niyo naman siguro kung gaano kadelikado ang bone fracture sa matatanda. Bukod sa kasong kriminal, hihingi kami ng danyos para sa pagpapagamot, future caregiving expenses, at moral damages na hindi bababa sa taharay na milyon. Hindi kami makikipag-areglo. 2.8 milyon. Nang marinig ang napakalaking halaga, tuluyang nanghina si Danilo at napahiga sa sahig. Kanina lang nalaman niya ang NNNNN milyong utang niya. Ngayon, may dagdag pang NN2, 8 milyon na danyos. Ang buhay ng lalaking napanggap na executive ay tuluyan ng gumuho. Nangingini na binitawan ni Danilo ang cellphone at tumingin sa akin nang nanlilisi ang nga mata. Ikaw ang may kasalanan nito kung hindi mo tinigil ang pagbabayad. Hindi magpapanik si mama at hindi mangyayari to. Kasalanan mo to. Gamitin mo yung pamanangan tatay mo. Bayaran mo lahat ngayon din. Hindi niya matanggap ang sarili niyang pagkakamali at pilit na isinisisi sa iba ang lahat. Talagang nakakadiri at nakakaawa ang nagiging. Asal ngang tao kapag gipit na. Wala na akong ganang sumagot, tinitigan ko lang siya ng malamig. Ang pananahimik ko ay lalong nakpainit ng ulo ni Danilo. Magsalita ka, walang puso. Okay lang sa'yo na makulong ang biyenan mo? Okay lang sa'yo na mabawon sa utang ang asawa mo? Wala ka bang puso? Para lang naman ang habol mo kung makatingin ka akala mo kung sino ka, kung ano-anong pang-iinsulto ang sinabi niya. Pero nakakapagtaka, kalmado lang ang kalooban ko. Kung dati, baka nakpaalipin na naman ako sa salitang pamilya at nakbayad para lang matapos na ang gulo. Pero ang pagmamahal na nakukuha sa pagsasakripisyo ay isang ilusyon lang. Ang pagbibigay nga sobra ay nagiging lason na nagpapalaki ng ulong iba ngayon ko lang naintindihan yon. Ang pamilyang pilit kong prinotektahan sa loob ng maraming taon ay hindi pala totoo, kundi isang malaking panggagamit lang. Okay lang kahit walang puso. Kalmado akong nagsalita habang nakatingin kay Danilo na nagwawala sa sahig. Pero di ba ilang araw lang ang nakakaraan? Tinawa mo akong linta at ipinagmalaki mong ikaw na ang bahala sa nanay mo habang buhay gamit ang sarili mong pera? Panindigan mo yung responsibilidad mo bilang mabuting anak hanggang sa huli. Kinuha ko ang maleta na nasa gilid ng sala.
Kagabi ko pa naimpake ang magamit ko. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Hindi makapaniwala si Danilo. Uuwi ako sa probinsya. Akin ang bahay na to kaya ibebenta ko na to sa lalong madaling panahon. Mag-impake ka na rin at umalis ka na. Yung annulment papers na naiwan diyan, ako na ang magpapasa sa korte mamaya, kaya huwag kang mag-alala. Ang maayos na maleta ko at ang nakalugmo na si Danilo, sa gitna nga nakalat na papel ang malupit na kontrasteng ito ang nagpapakita ng katapusan ng 20 taong pagsasama namin. Huwag mo akong lokohin. Iwan mo ako. Paano na kami ni mama kapawala ka? Tumalikod ako kay Danilo na nagsisisigaw at naglakad papunta sa pinto. Pilit akong inaabot ni Danilo pero hangin lang ang nahahawakan niya. Pero nung hahawakan ko na ang doorknob, narinig ko ang matinis na sigaw mula sa cellphone na nasasahik pa rin at nakakonekta sa tawag. Wala akong kasalanan. Kasalanan tuen anak kong si Danilo. Napahinto ako at lumingon. Nakatitig din si Danilo sa cellphone, hindi makapaniwala. Sa kabilang linya, sumisigaw ang biyenan ko habang pinipigilan siguro nga pulis. Kaya ako nilagay sa parang kulungan ng baboy na kwarto na yon ay dahil hindi nagbayad si Danilo. Sabi nga anak ko, kapak may sagabal, saktan ko daw para tumahimik, sumunod lang ako sa utos anak ko. Kung may huhulihin kayo, si Danilo dapat. Walang kwentang anak yan. Para iligtas ang sarili, kahit ang anak na sinasabi niyang, mas mahalaga pa sa buhay niya, ay handa niyang isakripisyo. Ito pala ang tunay na anyo nga inanapilit prinotektahan ni Danilo kahit isakripisyo niya ang asawa niya. Ma, anong pinaksasabi mo? Wala akong sinabing ganyan. Paus na ang boses ni Danilo, lubo na sa kawalan ng pag-asa. Ang pagtatraidor ng sarili niyang ina ang dumurog sa huling pinanghahawakan niya. Mr. Danilo. Narinig ulit ang malamig na boses ni Ate Ramos sa speaker. Lahat ng sinabi ng nanay niyo ay na-record ng body camera ng pulis. Posibleng maging accomplice kayo. Kaya pupuntahan ng pulis ang opisina at bahay niyo para imbestigahan kayo. Saka. Parang nagbababangang hatol ngang kamatayan ang abogado. Kalmado niyang sinabi. Para masigurong mababayaran ang danyos, pina-freeze ko na ang lahat ng bank accounts niyo at ang sweldo niyo. Wala na kayong makukuhang kahit 5. Tumirik ang mata ni Danilo at tuluyan nang nawalan ng malay sa sahig. Hindi ko na siya tiningnan at binuksan ko na ang pinto. Dumampi sa pisngi ko ang malamig na hangin ng umaga. Tapos na ang mahaba at mahirap kong pagtitiis. Pero ang tunay na impyerno ni Danilo ay magsisimula pa lang. Pagpasok ko sa luma naming bahay sa probinsya. Huminga ako ng malalim sa unang pagkakataon pagkatapos ng 20 years. Sa bawat ihip ng malamig na hangin, pakiramdam ko ay natatanggal ang bigat na nakadagan sa balikat ko. Nang ipasa ko ang annulment paper sa code, ang simpleng salamat pong clerk ay parang musika sa pandini ko. Ang pautitis sa hindi tamang trado ay hindi kabutihan. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na umalis bago katuluyang masira ang pinakamahalagang responsibilidad mo sa sarili mo ngayon ko lang naintindihan yon. Uminom akong mainit na kape sa beranda habang nakatingin sa hardin. Siguro nasa presinto na si Danilo ngayon. Nagtuturuan silang nanay niya kung sino ang may kasalanan. Pero ang tunay na impyerno niya ay magsisimula paglabas niya ng presinto. Bandang 3:00 ng hapon, tumunog ang cellphone ko, unknown number. Hinayaan ko munang tumunog ng ilang beses bago ko sinagot ng dahan-dahan. Hoy Ligaya! Anong ibig sabihin nito? Tigilan mo na tong kalokohan mo. Nakakabinging siya. Siguro nasa payphone siya. Rinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa background. Inilayo ko ang cellphone sa tanga ko at kalmadong sumagot. Danilo, tapos na ba ang investigasyon sa pulisya? Ang bilis naman. Wala akong pakialam diyan. Bakit nasa labas ng bahay ang magagamit ko? At pinalitan mo ang kandado? Hindi ako makapasok. Balak mo ba akong kizahan? Kahit sayo nakapangalan yan. Conjugal home yan. Wala kang karapatang palayasin ang asawa mo.
Naimadiin ko ang namumulang mukha ni Danilo habang nagsisisigaw. Ang mamakasariling tao, puro karapatan lang nila ang alam nila, pero hindi nila iniisip kung gaano karaming karapatan ng iba ang tinapakan nila. Bumuntong hininga ako at sinabi ang totoo. Hindi na yun conjugal home, hiwalay na tayo. At di ba sinabi ko sa'yo na ibebenta ko ang bahay sa lalong madaling panahon? Sa totoo lang na ibenta ko na yon nung nakaraang linggo pa, ngayon ang turnover ngang bahay sa bagong may-ari. Ha? Nakaraang linggo? Ibinenta mo nang hindi nakpapaalam sa akin? Demonyo ka? Sino kaya ang baliw sa amin? Ang lakas ng loop niyang sabihin yan pagkatapos niyang lustayin ang pera ko, mag-asawa ngang iba, at mabawon sa ampalan ng milyong utang. Hindi ko pinansin ang mainsulto niya at sinabi ko ang mas masakit na katotohanan. Hindi ko kailangang magpaalam sa'yo kung anong gagawin ko sa sarili kong pag-ari. Ang magagamit mo sa loob, pinasama ko sa mabasurang ilalabas ng movers. Tapos na ang turnover, kaya trespassing na, yang ginagawa mo diyan. Huwag mo akong lokohin. Kasama ko ngayon ang mataong pinakakautangan ko. Napakunot-no ako sa sinabi ni Danilo. Nakmamakaawa ako sa kanila na gawing collateral ang bahay para bigyan ako ng palugit sa pagbabayad. Kaya dinala ko sila dito. Sinabi kong akin ang bahay. Tapos hindi pala ako makapasok at nabenta na pala. Ano ba? Mamamatay ako nito sa kanila. Grabe ang karma. Gagamitin sana niyang collateral ang bahay na hindi naman sa kanya para makatakas sa utang. Pero ang nangyari ay siya mismo ang nagbuking sa sarili niyang kasinungalingan sa harap ng galawan shark. Dahil sa paggamit niya sa iba para magpasikat, ngayon ay lalabas ang katotohanan kung gaano siya walang kwenta. Sarili mong gawa yan. Wala na akong kinalaman diyan. Ibababa ko na sana ang telepono nang may marinig akong kalabog sa kabilang linya. Parang may umagaw ng cellphone ni Danilo. Hello? Ikaw ba ang dating asawa nito? Boses ng isang lalaki na malalim at paos? Kabaliktaran ng matinis na boses ni Danilo. Rinig ko sa background ang pag-iingay ni Danilo. Aray! Tama na po. Mga maton ito na loan shark. Opo, ako nga. Pero naipasa na po ang annulment papers kaninang umaga, kaya sa mata ng batas, wala na kaming ugnayan. Nang sumagot ako ng hindi natatakot, tumawa ng mahina ang lalaki. Ganun ba? Niloko kami nga gagong to. Nagmamakaawa siya sa amin. Sabi niya sa kanya daw yung bahay kaya ibebenta daw niya para mabayaran kami. Pero nung tanungin namin yung mamofers na naglalabas ng gamit, sabi nila sa misis daw nakapangalan yon at nabenta na sa ibang tao. Naisahan kami ah. Matagal na po siyang sinungaling para lang magpasikat. Kaya wala po akong alam sa mga utang niya at hindi po ako guarantor. Nang sabihin ko yon ng diretso. Sumagot ang lalaki nga. Okay. Mabuti naman at nakipagiwalay ka na sa basurang to. Huwag kang mag-alala. Hindi kami mandadamay ng dating asawa. Pero itong gagong nanloko sa amin. Pagbabayarin namin. Teka lang. Hindi totoo yan. Ligaya. Tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Ligaya. Rinig ko ang pagsigaw ni Danilo sa background. Wala na ang executive na tumawag sa aking linta at mapangmata. Uminom ako ng kape at sinabi ang huling mensahe ko ng malinaw. Kayo na po ang bahala sa kanya. Pakiusap, huwag na po kayong tatawag sa numerong ito. Sige. Bye na, misis. Oy Danilo, sabi ngang dating asawa mo wala daw siyang pakialam sayo. Tara. Janti, sumama ka sa amin? May pupuntahan tayo. Ayoko. Tama na. Ligaya. Ligaya. Habang naririnig ko ang desperadong sigaw ni Danilo, pinatay ko na ang tawag. Sa tahimik na beranda, huminga ako ng malalim. Kahit saan pa siya dalhin, hindi ko na kailangang malaman. Pero hindi pa tapos ang takbong tadhana. Kinabukasan ng hapon, hindi ko inaasahan na may bisitang darating sa bahay ko sa probinsya. Mapayapa ang paglubog nga araw sa probinsya. Habang pinapanut ko ang pulang langit mula sa beranda, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabalik ng pakiramdam ko bilang tao na matagal kong nakalimutan.
Ang 20 taong paalala sa sasabihin ni Danilo at pagtitiis sa mga parinig ng biyenan ko ay parang paglalakat sa walang katapusang putikan. Pero ngayong nakawala na ako sa putik na yon, nakakagulat kung gaano kaaliwalas ang puso ko. Maghahanda na sana akong hapunan nang tumunog ang lumang doorbell. Nang tingnan ko ang monitor, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nakatayo doon ang taong hindi ko inaasahan. Si Roxanne. Ang kabit ni Danilo na pumunta sa bahay ko ilang araw lang ang nakakaraan at tinawag akong losyang at pinagtawanan. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto, pagkakita pa lang niya sa akin ay napaluhod si Roxanne at umiyak. Gulo-gulo na ang perpekto niyang buhok nun, at ang mamahaling damit niya ay madumi at punong alikabok. Wala na ang yabang niya nung minamalit niya ako gamit ang kabataan at ganda niya. Ang kahihinatnan ni kaong puro porma at kasakiman ay ganito kapangit. Mrs., parang awan niyo na. Tulungan niyo ako. Papatayin ako kapag ganito. Nagmamakaawang kumapit si Roxanne sa binti ko habang punong luha at sipon ang mukha niya. Umatras akong isang hakbang at tinitigan siya ng malamig habang nakadapa siya sa sahig. Ilang araw lang ang nakakaraan, tinawag niya akong losyang at ininsulto. Ngayon ay nagmamakaawa na siya. Ang taong natutuwa sa sakit ng iba ay hindi marerealize ang kalupitan nito hanggat hindi nila nararanasan ang parehong sakit. Wala na akong pakialam diyan. Kahapon pa kami hiwalay ni Danilo. Kahit saan pa siya makautang, wala na akong karapatang makialam. Nang sabihin ko yon ng walang emosyon, umiling-iling si Roxanne. Hindi yon! Ginawa akong gwaranto ni Danilo sa mautang niya. Napakunot no ako sa sinabi niya. Sabi niya documents daw yon para sa loan ngang kondo sa Bigisi kaya pinirmahan ko. Hindi ko alam na gwarantor pala ako sa mautang niya sa loan shark. Kagabi. Pinuntahan ako nga nakakatakot na lalaki sa tsondo ko. Sabi nila tumakas daw si Danilo kaya ako daw ang magbabayad. Nanginginig sa takot si Roxanne. Ang kabayaran sa pagpasilaw sa matatamis na salita at hindi pagbabasa ng pinipirmahan ay napakabigat. Gusto niyang makuha ang tsondo sa BGC kahit makasakit ng iba, pero ang nakuha niya ay klapen ang milyong utang, napakalupit na tadhana para sa babaeng naniwala na magiging masaya siya kahit man lamang ng iba. Kinuha nila ang passbook at ATM ko, pinalayas din ako sa tsondo, wala na akong mapuntahan. Tumingin sa akin si Roxanne na nanlilisik ang mata habang nahihina sa takot. Mrs., mayaman ang pamilya niyo, di ba? Bayaran niyo naman ang utang. Bata pa ako, ayokong masira ang buhay ko dahil sa utang. Biktima rin ako ni Danilo. Ang taong tumawa sa aking linta at pinatawanan ako ay ngayon ay kumakapit sa akin. Siguro wala man lang sa isip niya kung gaano ako nasaktan sa mga ginawa niya. Ang pagpapabiktim kapag gipit na ay parehong-pareho sa ugali ni Danilo. Hindi ka biktima ni Danilo. Nasilaw ka lang sa sarili mong kasakiman. Nang sabihin ko yon, nagulat si Roxanne. Umuwi ka na. Mag-report ka sa pulis o kumuha kang abogado. Ikaw ang makdesisyon niyan. Huwag ka nang babalik dito. Isasara ko na sana ang pinto nang mabilis na kinuha ni Roxanne ang isang itim na tablet mula sa bag niya at isiniksik sa pinto. Teka lang. Dala ko to. Parang awa mo na. Pakinggan mo ako. Desperadong iniabot ni Roxanne ang tablet sa akin. Naiwan to ni Danilo sa kwarto ko. Bago siya kunin ng mga lalaki kagabi. Ito yung secret tablet niya na ayaw niyang ipakita kahit kanino. Siguradong masisira ang mag-inang yon kapag nakita niyo to. Napatigil ako sa pagsara ng pinto. Nandiyan lahat ng ebidensya ng mga anomalya ni Danilo sa kumpanya. At may mga recording din ng usapan nila ng nanay niya kung paano nila lolokohin ang pamilya mo para makuha ang yaman niyo. Ibibigay ko to sayo, kaya parang awa mo na, tulungan mo ako. Para iligtas ang sarili, handa niyang ibenta ang sikretong lalaking akala niya mahal niya. Ang relasyong binuo sa pagtatraidor ay madaling masira ng mas matinding takot. Ginamit lang ni Danilo ang babaeng ito para magpasikat,
Pero nakakatawang isipin na ang babaeng ito pala ang may hawak ng ebidensya na sisira sa kanya. Tahimik kong kinuha ang tablet sa kamay niya. Salamat. Magagamit ko to. Talaga? Salamat. So yung pera ko. Nang ngumiti si Roxanne dahil akala niya ligtas na siya. Nagsalita ako ng malamig. Pero wala akong balak bayaran kahit piso sa utang mo. Ha? Ang sama mo naman. Binigay ko na sa'yo ang tablet, diba? Binigay ko na ang ebidensya para masira si Danilo. Umiyak na naman si Roxanne sa kawalan ng pag-asa. Sino kaya ang masama? Tingin mo ba mabubura ng isang tablet ang ginawa mong paninira sa pamilya ko at pang-insulto sa akin? Panindigan mo ang sarili mong kasalanan. Isinara ko ang pinto habang umiyak. Si Roxanne at nilok ito. Narinig ko pa ang pagkatok at pagiyak niya sa labas. Pero kalaunan ay nawala din ito at bumalik ang katahimikan. Bumalik ako sa sala at binuksan ang itim na tablet. Gaya ng sinabi ni Roxanne, nakita ko ang mga files na nagpapatunay sa mga katiwalian ni Danilo. Records ng embezzlement, kickbacks, at mga recording ng usapan nila ng nanay niya. Sapat na ito para tuluyang masira ang buhay ni Danilo. Pero habang tinitingnan ko ang mga folders, napahinto ako sa isang audio file. Ang date ng file ay 20 years ago, nung ikinasal kami ni Danilo. Kinabahan ako, pero pinindot ko pa rin ang play. Ang narinig ko ay ang nakakapanindi balahibong usapan ni Danilo na mas bata pa ang boses noon. At nang biyenan ko na masigla pa noon. Nang marinig ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko at napalitan ito ngang matinding galit. Pagkapindot ko ang play, narinig ko ang boses na may halong static sa tahimik na kwarto. Danilo, sigurado ka ba sa babaeng yon? Ang baduy niya. Marami namang mas bata at mas matalino diyan. Hindi importante ang itsura. Malapit nang mamatay ang tatay ni Ligaya, at nag-iisang anak siya kaya sa kanya mapupunta lahat ng mana. Yung tangang babaeng yon, nagpakita lang akong konting kabaitan, hulok na sa akin. Kapag pinakasalang ko siya, mapapasatin ang pera at bahay. Ang tawa ni Danilo 20 years ago ay parang sumampal sa akin. Hindi ako gumalaw, nakatiti lang ako sa sahig. Hindi galit o lungkot ang naramdaman ko, kundi kawalan ng pakiramdam na parang naging bato ang katawan ko. 20 taon akong natakot na magbago ang isip ngang asawang ito. Nagtrabaho ako ng maigi para matanggap ngang mahirap pakisamahang biyenan. Tiniis ko ang lahat ng gusto ko. At ang mga ngiti nila ang naging inspirasyon ko. Pero hindi pala nawala ang pagmamahal. Simula pa lang pala, wala talagang pagmamahal sa bahay na yon. Hindi ko dapat sinisi ang sarili ko. Para sa kanila, simula pa lang, isa lang akong convenient na bangko. Kapag napaikot mo na yang linta na yan, magiging marangya ang buhay ko pagtanda ko. Aalipinin ko siya hanggang mamatay siya. Narinig ko ang nakakadiring tawang ng biyenan ko. Linta. Tinawag nila akong ganun. Pero sino ba talaga ang linta na sumisipsip ng dugo ng iba? Ang kasakiman ng taong gumagamit ng kabaitan ng iba at ipinakmamalaki pa itong parang sarili nilang gawa ay walang katapusan. Tahimik kong pinatay ang tablet. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw sa paglubok nito ay tumatama sa mga puno sa hardin. Ang mainit na liwanag na yon at ang malamig na kasinungalingan na pinuhunan ko ang 20 years ay napakalupit at nakakatawang isipin. Akala ko sapat na ang paubaya ko kay Danilo sa mga loan shark para matapos na ang lahat, pero kulang pa yon. Kailangan nilang maramdaman sa buto nila ang bigat ng 20 years at dignidad na tinangka nilang agawin sa akin gamit ang batas. Ang tablet na dala ni Roxanne ay naglalaman ng detalyadong records ng embezzlement ni Danilo sa kumpanya at ang masamang plano nila ng nanay niya. Ito ang pinakamalakas na sandata para tuluyan silang masira sa lipunan. Kinabukasan ng umaga, inayos ko ang mga data sa tablet at naghanda para kumonsulta sa abogado kong kakilala. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko na nasa lamesa. Unknown number. Karaniwan. Hindi ko sinasagot. Pero kinabahan ako kaya dahan-dahan kong sinagot.
Hello, si Ligaya to. Nang mapakilala ako ng mahinahon, narinig ko ang boses ng isang lalaki na parang pamilyar. Pasensya na po sa istorbo. Ako po si Ati, Ramos. Ati, Ramos? Napasinghap ako nang marinig ko ang pangalan. Siya ang abogado na anak ng biktima na sinaktan ng biyenan ko sa facility, at siya ring nagsabi na ipapa-freeze niya ang lahat ng ari-arian ni Danilo. Bakit alam niya ang number ko? Ati. Ramos po ba? Yung tungkol po sa asawa ko. Ay, dating asawa ko at sa nanay niya. Pasensya na po sa abala. Huwag na po kayong mag-alala doon. Alam ko na pong hiwalay na kayo ni Danilo base sa impormasyon galing sa pulis na nag-imbestiga sa kanya. Tumawag po ako ngayon dahil may importante akong sasabihin tungkol sa malaking panganib na paparating sa inyo. Malaking panganib. Umayos ako ngang upo at inilapit ang tenga ko sa speaker ng cellphone. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulis si Danilo. At sa proseso, may natuklasan kaming nakakagulat na katotohanan. Ilang araw lang ang nakakaraan. Binalak niyang gamiting collateral ang bahay na nakapangalan sa inyo para makautang ng malaking halaga sa mga illegal na loan shark. Pero akin po ang bahay na yon. Wala siyang karapatang isanla yon. Nang kalmado akong sumagot, bumuntong hininga si Ati. Ramos. Opo. Tama kayo. Pero ninakaw niya ang titulo at namemeke siya pirma niyo para magmukhang pumayag kayo at guarantor kayo. Ang loan shark ay itinuturing na kayong komaker sa utang. Naramdaman kong nanlamig ang likod ko. Kahit naibenta niyo na ang bahay. Kapag kumalat ang peke niyang kasulatan, oras na lang ang bibilangin bago kayo puntahan ng mga loan shark sa probinsya. Hindi sila sumusunod sa batas. Hindi lang basta niloko ako para makuha ang yaman ko, pati buhay ko ay handa niyang isakripisyo para sa utang niya. Alam kong walang katapusan ang kasamaan katao. Pero ang ginawa ni Danilo ay higit pa sa inaasahan ko. Ano pong dapat kong gawin? Nang mahinahon akong magtanong, naging seryoso ang boses ni Ati. Ramos. Pwede po ba kayong pumunta sa opisina ko? May inihanda akong siguradong paraan para tuluyang matanggal sa lipunan sina Danilo at Elena. At para tumigil na rin ang mga loan shark. Hindi ko hahayaang may gawin pa silang masama. Mahigpit kong hinawakan ang itim na tablet. Ang kahon ni Pandora na iniwan ni Roxanne at ang biglang pagdating ni Ati. Ramos bilang kakampi. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, hindi na ako ang biktima na nagtitiis lang. Ako naman ang hihila sa kanila pababa sa impyernong kawalan ng pag-asa. Sige po. Pupunta ako diyan bukas. Nang malakas akong sumagot, naramdaman kong tumango si Ati. Ramos sa kabilang linya. Pagkababa ko ng telepono, tumayo ako at tumingin sa asul na langit sa labas ng bintana. Sisimulan ko na ang paghiganti. Dumating na ang oras para pakbayarin sila sa lahat ng ginawa nila sa paraang pinakakinatatakutan nila. Ito ang matibay na ebidensya na madadala sayo sa impyerno. Nasa loob ako ang opisina ni Ati. Ramos sa isang mataas na building sa Makati. Kabaliktaran ng magandang view sa labas. Ang dokumentong inilapag niya sa ibabaw ng mahogany desk ay punong-puno ng kasamaan. Ito ang papel na narecover ni Ati. Ramos nakasulat doon ang pangalan ko, isang peking pirma na hindi sa akin, at ang ninakaw kong titulo ng lupa. Sa tapat ng loan amount ay nakasulat ang nakakahilong halaga na alu 12 milyon. Ang taong gipit ay parang wala lang kung maksinungaling, at handang sirain ang buhay ng iba para lang mailigtas ang sarili. Para kay Danilo, ang 20 taon naming pagsasama ay wala lang isa lang akong kasangkapan na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Pamamaking pirma, pagnanakaw ng titulo, at estafa. Siguradong makukulong siya. Malamig na sabi ni Ati. Ramos, ginamit ni Danilo ang mapekang dokumentong ito para makautang ng malaking halaga sa loan shark. Pero mga sindikato ang mataong yon, mahirap silang pigilan gamit lang ang legal na paraan. So, hihintayin ko na lang ba silang pumunta sa probinsya? Nang mahinahon akong magtanong.
Kumislap ang salamin ni Ate Ramos at ngumisi siya. Alam niyo ba ang kasabihang lason din ang pangkontra sa lason? Para maprotektahan kayo, at para maramdaman ni Danilo ang takot sa batas at sa realidad ng sabay, may inimbita akong ma-espesyal na bisita ngayon. Pakapindot ni Ate Ramos sa intercom sa lamesa niya, padabog na bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng gusot na barong. At may bitbit silang isang lalaki na parang basahan na inihagis nila sa sahig. Punong pasa at dugo ang mukhang lalaki si Danilo. Ang magandang opisina at ang duguang dating asawa ko sa sahig sa sobrang weird ng eksena. Nakalimutan kong magsalita. Humahangos na tumingala si Danilo. Nang makita niya kami ni Ate Ramos na nakaupo sa sofa, nanlaki ang mga mata niya. Ligaya. Bakit ka nandito? Gumapang si Danilo palapit sa akin. Pero tinapakan siya sa likod ng isa sa mga lalaki. At sumigaw siya sa sakit. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo binenta ang bahay ng walang paalam, hindi mangyayari to. Walang kwentang baba. Iwan mo ba ako? Bayaran mo na sila para makaalis na ako dito. Kahit nasasaktan na. Puro paninisi pa rin sa iba at pang-insulto ang lumalabas sa bibig ni Danilo. Ang lalaking nagtangkang ibenta ang ari-arian ng asawa niya dahil sa kasakiman ay ngayon ay nagpapa-victim at humihingi ng pera sa asawa niya ngayong siya naman ang binebenta ng masindikato. Wala akong naramdamang galit. Puro lamig at kawalan lang ang pakiramdam ang nasa puso ko. Tahimik ko lang siyang tinitigan habang nagwawala siya sa sahig. Siguro dahil sa pananahimik ko. Lalong natakot si Danilo at nagwala. Tumahimik ka nga, manloloko. Hinawakan ng maton ang ulo ni Danilo at idiniin sa sahig. Tumingin ang maton kay Ate Ramos at nagsalita sa malalim na boses. Tama ang sinabi niyo. Attorney, ang nga dokumentong dinalang gagong tuna nagsasabing gwarantor ang asawa niya ay pagkalahat. Ninakaw niya ang titulo at pineke ang pirma. Niloloko kami. Tumango si Ate Ramos at tumingin kay Danilo ng malamig. Mr. Danilo, galit na galit ang mga kreditor niyo dahil sa pamemeke niyo ng dokumento. Kaya nagsuggest ako, bago ko ibigay ang mga ebidensya nga pamemeke niyo sa pulis para makulong kayo sa estafa, mag-usap muna kayo ng mga kreditor niyo. Anong pag-usapan? Pumiyo ang boses ni Danilo. Kinumpirma ko na sa kanila na walang obligasyon si Mes. Ligaya na magbayad. Ibig sabihin, ang 5-12 milyon na utang at ang panloloko niyo sa kanila ay pagbabayaran niyo gamit ang sarili niyang katawan at buhay. Nang marinig yon ni Danilo, tuluyan nang nawalan ng kulay ang mukha niya. Ayoko. Sa pulis. Dalhin niyo na ako sa pulis. Papatayin nila ako kapag sumama ako sa kanila. Mas gugustuhin pa niyang makulong kaysa sumama sa mga sindikato. Wala na ang pride ng lalaking nagpanggap na executive. Bago ka pumunta sa pulis, may gusto akong iparinig sa'yo. Dahan-dahan akong tumayo at inilagay ang itim na tablet sa lamesa. Natigilan si Danilo. Siguro akala niya yon yung tablet na may ebidensya ng embezzlement niya. Pero hindi yon ang pinatugtog ko, kundi yung recording ng nakakapanindig balahibong usapan nila ng nanay niya 20 years ago bago kami ikasal. Ma, hindi importante ang itsura. Malapit nang mamatay ang tatay ni Ligaya at nag-isang anak siya kaya sa kanya mapupunta lahat ng mana. Yung tangang babaeng yon, nakpakita lang ako ng konting kabaitan, hulok na sa akin. Kapag pinakasalan ko siya, mapapasa atin ang pera at bahay. Kapag napaikot mo na yung linta na yan, magiging marangya ang buhay ko pagtanda ko. Alipinin ko siya hanggang mamatay siya. Umalingaw-ngaw sa tahimik na conference room ang nakakadiring tawanan nila noon. Hindi makapaniwala si Danilo habang nakatitig sa tablet. Nanginginig at nagnangalit ang ngipin. Ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya ay nabunyag sa harap ng pinakakinatatakutan niyang kawe at sa harap ng dating asawa na pinakamamaliit niya.
Kahit ang mga maton ay napailing at natawa sa sobrang kapal ngang mukha nila. Ito ang tunay na pagkatao mo. Simula pa lang, niloloko mo na ako at ginamit mo lang ako sa loob ng 20 years. Nang sabihin ko yon ng malamig, umiyak si Danilo at umiling-iling. Hindi. Ligaya. Bata pa ako nun. Nakamali lang ako. Mahal talaga kita. Maniwala ka. Mr. Danilo. Tama na ang nga palusot. Pinutol ni Ati. Ramos ang sinasabi ni Danilo sa malamig na boses. Naglabas siyang isa pang makapal na dokumento mula sa drawer at ibinaksa ito sa harap ni Danilo. Ang ang tunay mong problema ay hindi ang estafa o ang mga kasinungalingan mo nun. Nakakuha akong ebidensya ang isang malaking krimen na ginawa niyo ang nanay niyo 20 years ago. Makakapapalusot ka pa ba katapos mong makita to? Nang makita ni Danilo ang nakasulat sa harap ng dokumento, umungol siya at nawalan ng malay. Nakasulat sa harap ng dokumento ang mga katagang reklamo para sa murder at parricide. 20 years ago, may malubhang sakit sa puso ang tatay ko at nagpapagaling sa bahay. Sabing doktor, 6 na buwan na lang ang itatagal niya. Pero kahit paano, gusto naming maging mapayapa ang nga huling sandali niya. Pero 1 buwan bago ang kasal namin ni Danilo, biglang inatake sa puso si tatay at namatay. Sinisi ko ang tadhana, pero hindi pala tadhana ang dahilan. Nung nagwawala si Doña Elena sa facility pagkatapos niyang makasakit, sumigaw siya habang wala sa sarili, malamig na sabi ni Ati, Ramos. Huwag kayong kokontra sa akin. 20 years ago, pinatay namin ni Danilo ang tatay ng manugang ko sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot niya sa puso. Gusto niyo bang gawin ko rin sa inyo yon? Narinig na lahat ng staff sa facility ang nakakakilabot na pag-amin na yon. At nang imbestigahan ni Eti, Ramos ang medical records nun, nalaman niyang ang gamot na dapat ay para sa puso ay pinalitan ng vitamins. Noong nga panahong yon, araw-araw na dumadalaw sina Danilo at Elena para alagaan si tatay. Naniwala ako sa kabaitan nila at inakala kong tunay silang pamilya. Pero ang kabaitang yon ay paraan lang pala para masigurong mamatay agad si tatay. Ipinasok niya sa mamahaling facility ang nanay niya gamit ang pera ko. Nagwala ang nanay niya doon. At ang anak ng biktima ay isang abogado na nag-imbestiga sa kanila. Ang sarili nilang kasakiman ang nagbunyag ng krimen na itinago nila ng 20 years perpektong karma. Ang taong tinutumbasan ng pera ang buhay ng iba ay sa huli, masisira din dahil sa pera. Hay, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ni mama yan. May dementiya na yon, huwag niyo siyang paniwalaan. Walang ebidensya yan. Nagising si Danilo at nagwala habang hawak ng ngamaton. Sa kamay dementiya na ang nanay ko, hindi ako makukulong dahil lang sa sinabi niya. Ligaya, huwag kang maniwala sa kanila. Makasabwat sila para parahan tayo. Hanggang sa huli, puro paninisi sa iba ang lumalabas sa bibig niya. Tahimik ko lang siyang tinitigan habang pilit niyang ipinagtatanggol ang sarili niya. Ang tao, para pagtakpan ang sariling kasalanan, kaya nilang baliktarin ang sitwasyon at palabasin na sila ang biktima. Sa tahimik na opisina, tanging ang pagsigaw at paninisi ni Danilo ang naririnig. Ang nakakaawang eksenang ito ang tuluyang dumurog sa imahe nga asawa na binuo ko sa loob ng 20 years at naging isang nakakadiring alaala na lang. Kung ebidensya ang hanap mo, nakuha ng pulis. Nang ngumisi si Ati Ramos, bumukas ulit ang pinto ng conference room. Pumasok ang nga pulis na naka-uniforme. Mr. Danilo, inimbitahan ka namin sa presinto para sa kasong parricide attempted estafa. Nang ipakita ngang pulis ang warrant, nanlise ang nga mata ni Danilo. Ito na ang huling pagpupumiglas ng taong wala ng matatakbuhan. Sinamantala ni Danilo ang pagkaluwa ng hawak ng nga maton, tumayo siya ng mabilis at kinuha ang letter opener na nasa lamesa. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung wala ka, perpekto sana ang buhay ko. Sumigaw si Danilo na parang hayop at sumugot sa akin habang hawak ang letter opener. Parang slow motion ang paglapit nege mukha, niyang puno ne galit at desperasyon. Papalapit na sa dibdib ko ang matulis na bagay. Pero bago pa ako makasigaw,
may narinig akong malakas na kalabog sa conference room. Tumalsik si Danilo na parang bumangga sa pader at bumaksak sa sahig. Mabilis na pinihit ng isang pulis ang braso ni Danilo at idiniin ang likod niya sa sahig. Narinig ang tunog ng posas na ikinabit sa pulsuhan niya. Aray! Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Set up lang tong babaeng yan para sirain ako. Habang nakaposas at nakadapa sa sahig, sumisigaw si Danilo na parang baboy. Simpleng may bahay ka lang pero kung makatingin ka sa akin akala mo kung sino ka. Linta ka lang na nabubuhay sa pera ko. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko. Ang taong gipit. Sa huli. Karahasan at kasinungalingan na lang ang kinakapitan. Ang karahasan ay ang huling paraan ng taong wala nang maisip na solusyon. Nakaupo lang ako sa sofa at hindi gumagalaw habang pinapanood ang kahihiyan niya. Ang lalaking minahal at kinatakutan ko noon ay isa na lang ngayong nakakaawang payaso na umiyak habang hawak ng pulis. Ang pananahimik ko ay lalong nagpatingkad sa kaawa-awa niyang kalagayan. Arestado ka sa salang attempted murder at direct assault. Tumahimik ka? Sinigawan siyang pulis? At nanginig si Danilo? At tuluyan ng umiyak. Sa marangyang opisina na may mahogany desk at leather sofa, nakadapa sa sahig ang isang lalaking punong sipon at luha ang mukha habang umiyak. Ang matinding kontrasteng ito ang huling hatol sa buhay na binuo niya sa loob ng 20 years. Sayang, Mr. Danilo. Malamig na sabi ni Ate Ramos habang nakatingin kay Danilo na parang dumi sa daan. Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang pag-akalang kaya mong manipulahin ang ibang tao. Ang data sa tablet na dala ni Roxanne ay naibigay ko na sa pulis kahapon pa. Ang embezzlement records at ang recording ng murder plan niyo 20 years ago ay kumpirmado na ng forensics na toto. Nang marinig ang pangalan ni Roxanne, tumawa ang mga maton sa likod. Ganun pala. Kung makukulong tong gagong to, hindi na namin makukuha ang pera sa kanya. Pero yung guarantor na si Roxanne, nasa baryo di ba? Puntahan na lang natin siya para singilin. Umalis ang mamaton habang tumatawa. Ano kayang impyerno ang naghihintay kay Roxanne? Dahil sa kasakiman niya, tuluyan na ring nasira ang buhay niya. Ginamit niya ang kabit para manloko na pera. Trinidor siya na kabit. At sa huli, ang kabit ang sisingilin ng galon shark ang relasyong pera lang ang pundasyon ay nauwi sa pagtuturuan at pagsisirian kapag nakagipitan na. Dadalhin ka na namin. Itinayong pulis si Danilo. Ligaya, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Nakamali ako. Magbalikan na tayo please. Mahal talaga kita. Habang hinihila siya, nakmamakaawa pa rin siya sa akin. Dahan-dahan akong tumayo at sinabi sa kanya ng malinaw. Wala akong ibibigay na chance sa'yo kahit isang segundo. Hinding-hindi kita mapapatawad. Pagbayaran mo sa kulungan ang makasalanan mo habang buhay. Sa malamig kong deklarasyon, yumuko si Danilo at tuluyan nang nawalan nega pag-asa. Tapos na ang lahat. Nang magsara ang pinto at nawala na si Danilo, huminga ako ng malalim. Ang mabigat na kadena na pasan ko ang 20 years ay tuluyan nang naputol. Pero seryoso pa rin si Ate Ramos. Inayos niya ang mapapel sa lamesa at nagsalita ang isang nakakagulat na katotohanan. Mes Ligaya. Tapos na ang kaso ni Danilo. Pero may isa pa akong kailangang sabihin sayo. Paglingon ko, naglabas si Ate Ramos ng isang lumang bank transaction record. Yung facility ni Doña Elena, tiya 120,000 ang monthly fee diba? At ingkaman 100,000 ang sikreto mong binabayaran. Pero nang imbestigahan ko ang libro ng facility, eksampalan 20,000 lang pala ang totoong monthly fee. Binigyan ka ni Doña Elena ng pekang brochure at nakipagsabatan siya sa administrator ng facility. Nang maintindihan ko ang ibig niyang sabihin, nanlamig ako. Kung ganon, saan napupunta yung 500,000 rukos na idinideposito ko buwan-buwan? Ang malaking halagang yon na nakuha ni Doña Elena sayo ay ibinibigay niya buwan-buwan sa isang tao na hindi kilala ni Danilo. At ang taong yon ay
Ang isa pang utak sa pagkamatayang tatay niyo. Isa pang utak. Sino yon? Kinakabahan akong nagtanong. Tahimik na inilapa ni ati. Ramos ang isang lumang litrato sa lamesa. Isang matandang lalaki na naka-doctor's gown at nakangiti. Nang makita ko ang mukha niya, pakiramdam ko bumaliktad ang sikmura ko. Dr. Castillo. Siya ang doktor ko tatay ko 20 years ago. Ang katotohanan ng sinabi ni ati. Ramos ay higit pa sa inaasahan ko at nakakasuka. 20 years ago, may relasyon pala si Doña Elena at si Dr. Castillo nang hindi alam ni Danilo. Habang pinaplano ni na Danilo at Elena na ipakasal ako kay Danilo para makuha ang yaman namin, may mas masamang plano pa pala si Elena. Ang nagpalit ng gamot ng tatay niyo ay sina Danilo at Elena. Pero ang nagbigay ng pekang gamot at pumeke ng death certificate para palabasing natural death ang nangyari ay si Dr. Castillo. Condolence po sa pagkamatay ng tatay niyo. Kung may nagawa lang sana ako, noong libing ni tatay, mahigpit na hinawakan ni Dr. Castillo ang kamay ko habang umiyak. Ilang beses akong napasalamat sa kanya dahil sa pakengkabaitan niya. Ang demonyo talaga ay nagaanyong anghel para makalapit. Nakakadiril ang taong kayang pumatay para sa pera at kayang umiyak sa harap ng pamilya ng biktima. Pagkatapos nun, umalis si Dr. Castillo sa ospital at nagtayo ng sariling klinika. Pero nalugi ito agad. Kaya sinimulan niyang i-blackmail si Doña Elena. Sabi niya, kung ayaw mong ibunyag ko sa pulis ang pagpatay, bayaran mo ako buwan-buwan. Dun ko naintindihan ang lahat. Hindi kayang bayaran ni Elena ang blackmail gamit ang maliit na sweldo ni Danilo. Kaya minaliit niya ako at kinontrol para makuha ang 5,100,000 sa akin buwan-buwan. Simpleng may bahay ka lang? Huwag kang magmayabang. Obligasyon mong alagaan ako pagtanda ko. Lagi niyang sinasabi yon sa akin. Nagpapanggap siyang mayaman na nakatira sa magandang facility. Pero ang totoo, 2 years siyang namuhay sa takot bilang mamamatay tao at biktima ng blackmail habang kumakapit sa pera ko. Ang perang nakuha sa panloloko ay napupunta rin sa ibang manloloko? Isang nakakadiring cycle nga, taong pera at kasakiman lang ang nag-uugnay. Gamit ang perang kapalit ng buhay ng tatay ko, 20 years silang naglolokohan. Hindi alam ni Danilo ang totoo, di ba? Tanong ko, at tumango si ati. Ramos habang nakangisi. Oh. Si Danilo ay isang payaso na naniwalang ginawa ng nanay niya ang lahat para sa kanya. Hindi niya alam na may relasyon ang nanay niya sa doktor at ginagamit ang pera nila pambayad sa blackmail. Kaya pala noong itinigil ko ang pagbabayad, nagkagulo ang lahat. Hindi nabayaran ni Elena ang blackmail kaya nagpanik siya, nagwala sa facility, at nakasuhan ng pulis. Dahan-dahan akong tumayo at tumingin sa bintana. Wala na akong nararamdamang lungkot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang determinasyon na tapusin ang lahat ng kasamaan. Nasaan si Dr. Castillo ngayon? Tanong ko. At tiningnan ni ati. Ramos ang relo niya. Palugi na ang klinika niya at baon siya sa utang. Ngayong hapon, makikipakita siya sa isang loan officer ng isang investment company para sa huling sansa niyang makautang. Ang loan officer na yon ay tauhan ko. Nagulat ako sa sinabi ni ati. Ramos. Kumpirmado ng pulis ang nga ebidensya at malapit na siyang hulihin. Pero bago siya hulihin, gusto kong makita niya ang muhangang kapamilyangang biktima na niloko niya ng 20 years. Mes ligaya? Sasama ba kayo? Ang mataong nanloko sa akin ay unti-unti nang nasisira. Si Danilo ay nasa kulungan. Si Roxanne ay hinahabol ng sindikato. At si Elena ay makukulong bilang mamamatay tao. Ang natitira na lang ay ang tunay na demonyo na nagaanyong anghel. Sasama ako para makita niya ang katapusan niya. Umalis kami sa opisina at sumakay sa itim na kotse na inihanda ni ati. Ramos. Papunta kami sa lumang klinika sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ng 20 years, haharapin ko na ang ugat ng lahat ng ito. Habang umandar ang kotse, nararamdaman kong lalong tumitindi ang apoy galit sa puso ko. Sa isang lumang building na amoy gamot at alikabok, rinig ang pagmamakaawang isang lalaki.
Parang awan niyo na. Kahit hama 5 milyon o hamastay milyon lang. Huwag niyong bawi ng loan. Kapag nalugi tong klinika, tapos na ako. Si Dr. Castillo, nakaluhod at nagmamakawa sa loan officer na tauhan ni Ate Ramos. Nang dahan-dahan naming buksan ang pinto ng klinika, nakita namin ang isang matandang lalaki na mukhang miserable. Wala na ang kagalang-galang na doktor na humawa sa kamay ko at umiyak sa ospital 20 years ago. Ang nasa harap namin ay isang matandang mukhang pera na nasira ang buhay dahil sa sariling kasakiman. Sino yan? Bawal pumasok. Nagulat si Dr. Castillo at tumingin sa amin ng masama. Pero nang makilala niya ako, namutla siya at nanginig ang bibig niya. Ligaya. Bakit ka nandito? Long time no see, Dr. Castillo. 20 years na pala. Nang bumati ako ng walang emosyon, umatras si Dr. Castillo habang nakadapa pa rin. Tumabi sa akin si Ate Ramos at nagsalita ng malamig. Dr. Castillo, ang loan officer na kausap mo ay tauhan ko. Ako ang nagpa-imbestiga sa klinika mo at nagalok nuluan. Nang marinig iyon, naghalo ang takot at galit sa mata ni Dr. Castillo. Ang taong na lamang niloko siya ay nagagalit para pagtakpan ang sariling pagkakamali. Niloko niyo ako. Pinaktulungan niyo ako. Tumayo si Dr. Castillo at ibinagsak ang mga gamit sa lamesa. Siguro nagsalita na yung matandang Elena na yon, yung gahaman na yon, nangingikil sa akin buwan-buwan habang sinisipsip ang pera ng anak niya. Linta, tahimik ko lang pinanood ang pagwawala ni Dr. Castillo. Talagang nakakatakot ang tunay na ugaling tao kapag gipit na. Siya ang pumatay. Pero sinisisi niya ang kasabwat niya at nagpapaviktim. Lalo siyang ninerbiyos sa pananahimik ko. Tumingin sa akin si Dr. Castillo nang nanlilisik ang nga mata. Hoy, Ligaya. Kasalanan mo rin to. Kung hindi ka tanga, hindi mangyayari to. Napakadaling parahan ng tatay mo. Kahit pinalitan ko ang gamot niya. Naniwala pa rin kayong natural death ang nangyari at umiyak kayo. Kayo and tatay mo ay ginawa lang naming gatasan para yumaman kami. Kahit anong insulto ang sabihin niya, hindi ako nagagalit. Sa halip, naawa ako sa kanya at sa lalim ngang kasalanan ngang tao. Hindi ko na kailangang sumagot. Ang pag-amin niya sa mga kasalanan niya ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya. Magaling na paamin, doktor. Naglabas ng maliit na voice recorder ang tauhan ni Ate Ramos. Na-record ko ang lahat ng sinabi mo. Matibay na ebidensya to para sa murder at blackmail. Nanigas si Dr. Castillo. Anong? Hindi tatanggapin sa korte ang recording na yan. Hindi lang recording ang meron kami. Pinutol ni Ate Ramos ang sinasabi ni Dr. Castillo. 20 years ago, pineke mo ang medical records at death certificate ng tatay ni Ligaya. Nakuha na namin ang maebidensya niyan. Pati ang records ng bank transfer galing kay Elena papunta sa account mo bilang blackmail money, nasa pulis na. Umamin na rin si Elena sa pulis. Wala nang takas. Ang lalaking naniwala sa sariling talino at pinaglaruan ang buhay at perang iba ay nakaroon ng nakakaawang katapusan. Ang buhay na binuo sa kasinungalingan ay madaling masira kapag nalaman ang katotohanan. Narinig ko ang papalapit na sirena ni pulis. Lumakas ang tunog at tumigil sa tapat ng building. Pulis? Ayoko. Hindi ako pwedeng makulong. Sikat akong doktor. Hindi ako pwedeng matapos ng ganito. Nagpanik si Dr. Castillo at tumakbo papunta sa pinto sa likod niya klinika. Pero bago pa niya mabuksan ang pinto, bumukas ang pinto sa harap at pumasok ang pulis. Pulis to. Dr. Castillo, huwag kang papalag. Dinakmangang mapulis si Dr. Patania Castillo at idiniin sa sahig. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Tanga lang yung mag-ama kaya ginamit ko sila. Magaling ako. Habang nakadapa, nagsisisigaw si Dr. Castillo. Ang bibig na nagsabi ng mabubuting salita sa akin noong libing ng tatay ko 20 years ago ay ngayon ay puro palusot at kabastusan ang sinasabi.
Tiningnan ko siya at nagsalita ako sa unang pagkakataon. Hindi ka magaling? Wala ka lang konsensya. Anong halaga ng buhay na nakuha sa pagpatay ng iba? Pagbayaran mo sa malamig na selda ang kasalanan mo habang buhay. Nanginig si Dr. Castillo sa malamig kong deklarasyon at tuluyan ng nano mo. Narinig ko ang tunog na posas na ikinabit sa kanya. Si Danilo, si Roxanne, si Elena, at si Dr. Castillo lahat ng nagtangkang sirain ang buhay namin ng tatay ko ay nasira dahil sa sarili nilang kasakiman. Habang pinapanood ko ang pahila ng mga pulis kay Dr. Castillo, huminga ako ng malalim. Naramdaman kong nawala ang bigat sa dibdib ko kasabayng malamig na hangin. Tapos na Miss Ligaya. Ngumiti si Ati Ramos sa tabi ko. Oo, Ati Ramos. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko nalaman ang totoo at habang buhay akong niloloko nila. Yumuko ako bilang pasasalamat, pero umiling siya. Dahil nakaroon kayo ang lakas ang loob na harapin sila at hindi sumuko, kaya nabuksan ang daan. Tinulungan ko lang kayo. Tumingala ako sa bintana. Nawala na ang makapal na ulap at kulay kahel na ang langit dahil sa paglubog ng araw. Tapos na ang 20 years na paghihirap ko at sisimulan ko na ang bagong buhay. Pero may isa pa akong kailangang gawin. Ito ang pinaka-importanteng ritual para tuluyang makalaya sa nakaraan at makapagsimula muli. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, tahimik akong nagdadasal sa puntot ng tatay ko. Hinaplos ko ang pangalan niya sa lapida. Ito ang huling ritual para tuluyang maputol ang sumpang nakaraan. Tay, patawad po. Inabot ng 20 years bago ko nalaman ang totoo. Nang sabihin ko yon, hindi ako naiyak. Sa halip, naramdaman ko ang mainit na hangin na dumampi sa pisngi ko. Parang sinasabi ni tatay na huwag ko nang sisihin ang sarili ko at nakangiti siya. Kalahating taon na ang lumipas. Ang mataong nagpahirap sa akin ay nagbabayad na ngayon sa kani-kanilang impyerno. Ang dating asawa kong si Danilo ay nahatulan ng kulong dahil sa pamemekeng dokumento, estafa, at attempted murder sa akin. Nasa malamig na selda na siya ngayon. Ang lalaking nagyabang na executive at tinawag akong Linta ay isa na lang ngayong numero sa kulungan. Walang dumadalaw sa kanya. Kahit ang nanay niya na sabi niya ay mas mahalaga pa sa buhay niya. Si Doña Elena ay nakulong din dahil sa pagpatay sa tatay ko at pananakit sa nanay ni Ati Ramos. Mula sa marangyang buhay sa facility, ngayon ay nasa masikip na selda na siya at kumakain ng simpleng pagkain. Nung nililitis, nagturuan silang mag-ina kung sino ang may kasalanan at nagmurahan pa sa korte. Ang mag-inang Linta na gustong sumipsip ngang yaman ngang iba ay sa huli, nakasiraan din. Ang kabit ni Danilo na si Roxanne ay nakakawarin ang kinahinatnan. Bilang guarantor, pinabaya siya ng 56 milyon na utang at kinuha siya ng mga sindikato. Balita ko ay nagtatrabaho siya ngayon sa isang bar sa gabi para magbayad ng utang. Ang pangarap niyang tumira sa tsondo sa BGC ay napalitan ng pagtira sa maliit na kwarto habang baon sa utang. Ang kabayaran sa paggamit ng ganda para makasira ng pamilya ay napakabigat. At ang demonyong doktor na si Dr. Castillo ay natanggalan ng lisensya, nalugi ang klinika, at nakulong dahil sa murder at blackmail. Nawala lahat ng karangalan at yaman niya at tuluyan na siyang nasira sa lipunan. Ang taong nagpayaman gamit ang buhay ng iba ay sa huli, nasira din dahil sa pera. Napakagandang karma. Tuwing naririnig ko ang nangyari sa kanila, naisip ko kung gaano kalalim ang kasalanan ng tao. Dahil sa paghahangad ng sobra at pagyayabang kahit makasakit ng iba, sa huli, sila mismo ang sumira sa sarili nila. Nag-alay akong gulala sa puntot ni tatay at umalis na sa sementeryo. Naibenta ko sa magandang presyo ang lupa at bahay sa probinsya, at ngayon ay nakatira ako mag-isa sa isang maliit na tsondo malapit sa dagat. Ang natirang pamana ni tatay at ang ipon ko ay maayos kong ini-invest sa tulong ni Ati Ramos. Minsan ay nakakape kami ni Ati Ramos at nakuwentuhan bilang magkaibigan.
Sabi niya. Maayos na ang nanay niya at bumabalik na sa dati ang buhay nito. Naglalakad ako sa tabing dagat. Masarap pakinggan ang tunog nga alon at kumikinang ang tubig dahil sa sikat ng araw. Dati, ang prioridad ko ay ang huwag magkaroon ng gulo sa pamilya. At naniwala ako na kung magditis ako, magiging maayos ang lahat. Pero ang hindi sinasabing pagsasakripisyo ay minsan nagpapalaki lang ng ulo ng iba at pumapatay sa sarili mong dignidad. Dapat magalit kapag kailangan. At putulin ang ugnayan kapag kailangan. Yun ang pinakamahalagang responsibilidad sa sarili na tutunan ko yan sa loob ng 20 years. Hindi ko na kailangang mag-alala sa sasabihin ng iba. Ang masalitang lumabas sa bibig ko ay tinangay ng hangin. Magaan ang pakiramdam ko at sa bawat paghinga ko. Nararamdaman ko ang sariwang hangin sa katawan ko. Pagtingin ko sa harap, ang asul na langit at malawak na dagat ay parang binibigyan ako ng basbas para sa bago kong buhay. Ngumiti ako ng kaunti at humakbang ng may lakas patungo sa bagong bukas.